as a work from home and a full-time cooking ina. Hi pretty! So for today's vlog, magbabakasyon muna tayo. Kung nagbabalak ka nga din pumunta sa Puerto Galera, perfect itong vlog para sa'yo. Mag-early celebration nga kami ngayon para sa birthday ni Althea. Tuwing weekends nga yung rest day ni Sir Amo, kaya weekend itong alis namin. At para nga masulit namin ang aming Puerto Galera, pagkatapos ng shift ni Sir Amo, umalis na rin kami. Gabi pa nga lang nakaayos na yung mga gamit namin para siguradong wala kaming masasayang na oras. Para naman sa toll gate, 192 pesos yung binayad namin. Sobrang mura nga ng gas dito kaya nagpa full tank na rin kami. Sa Batangas na nga ito at ang price ng gas is 50 pesos and 10 centavos. Kung pupunta nga kayo sa Puerto Galera, pwede rin kayo mag-take ng bus doon sa may Buendia. Medyo hassle nga lang sa amin na pumunta pa ng Buendia kung galing kami ng Dasmariñas, Cavite. Kaya nagdala na rin kami ng sasakyan. Medyo mabilis nga lang din yung biyahe namin at nandito na kami sa Port of Batangas. Medyo mahal nga kung isasakay pa namin ng Roro, yung sasakyan namin nasa 6,000 plus ngayon back and forth. Kaya nag-research kami at meron ditong parking area na 300 pesos lang overnight. 3 days nga kami sa Puerto Galera at 900 pesos yung binayad namin for 3 days parking. Safe naman kapag nagpark dito ng mga sasakyan kasi meron siyang resibo at meron talagang mga tao na nagbabantay dito. After nga namin ma-unload yung mga gamit namin sa sasakyan, merong nag-aabang dito na sidecar na pwedeng sakyan papunta dun sa port. Medyo malapit lang din naman yung port, pwede mong lakarin, pero kung gusto mo ay mas mabilis, pwede ka rin sumakay dito sa sidecar. Napansin ko nga sa mga tao dito talaga mababait sila at nakikipagkwentuhan. Yung nasakyan nga namin na tricycle ay mabait din at nag-thank you siya kasi sumakay kami sa kanya. Nakapunta na nga kami dati dito sa Batangas Port pero hindi pa siya ganun kaganda. So, eto na nga daw yung bago at modern na Batangas Port. Kung medyo maaga kang dadating, meron ding available na parking dyan sa gilid. Puno na nga dyan nung dumating kami, kaya dun kami tinuro sa likod. At totoo nga na napakalaki at napaka-busy nitong modern Batangas Port. Sa laki nga niya, para na rin siyang airport. And in fairness, napakalinis nitong Batangas Port. Air condition na rin ito kaya siguradong hindi ka pagpapawisan kung matagal ka maghihintay. Pagdating nga namin dito dumiretso na rin kami sa ticket booth para bumili. Madami kang options kung ano yung gusto mong sakyan at iba-iba din yung rates. Iba-iba din yung time nila kaya ikaw yung mamimili kung saan ka pinaka-komportable. Ang napili nga ni Sir Amo is itong Montenegro at air condition siya. Ang bayad nga namin papunta is 612 pesos each. Madami nga ditong ticket booths at depende siya kung saan ka pupunta. Doon pala sa sinakyan namin, meron kaming option kung Roro ba ang sasakyan o kaya yung Fastcraft. Yung Roro ay open air at ang rate nun ay 425. Makita nyo nga yun sa vlog na i-upload ko kapag uuwi na kami. Tapos, ito namang sinakyan namin pupunta ay ang Fastcraft na 612 pesos. Sobrang laki nga na Batangas Port at madami ditong establishments at restaurant. Just in case na may nakalimutan kang bilhin o kaya naman ay nagugutom ka, ay wala ka nang poproblemahin. At bago ka nga makapasok sa pinaka-terminal ng boat mo, magbabayad ka ng 30 pesos para sa terminal fee. Pagkabigay nga sa inyo ng inyong terminal fee ay itatap nyo lang dito parang sa LRT lang para magkaroon ka ng access pumasok doon sa loob. After makapasok sa loob ay maglalagay sila ng stamp at pwede nyo nang ilagay yung mga gamit nyo dito para ma-check nila. Doon pala sa Puerto Galera is more on cash kaya bubudulin muna natin si Sir Amo. Char. So ayun, I suggest na mag-withdraw muna kayo ng cash para walang problema pagdating nyo sa Puerto Galera. May available ATM machines nga dito kaya wala na kayong problemahin. Habang naghihintay nga, bumili muna kami ng foods para sa dalawang Kardashians. Bumili nga kami dito sa Potato Corner at meron ding Mr. Donut dito sa loob ng Batangas Port. Madami pang available foods dito kaso hindi ko na may isa-isa kasi alam niyo naman si Sir Amo palaging nagmamadali. Char. Meron din pala ditong shawarma shack kaya bumili na rin kami at ito yung mga prices niya. Hindi naman nalalayo yung mga prices nila sa mga prices na labas. After nga namin mamili ng foods, onboarding na doon sa Fastcraft kaya lumabas na rin kami. Nasa 10:30 AM na nga nito kaya medyo tirik na yung araw sa labas. Ang difference din daw pala ng Roro at ng Fastcraft is mas mabilis yung Fastcraft. Yung Fastcraft nga is air condition tapos 1 hour lang yung biyahe niya
and konti lang yung mga nakasakay. Yung Roro naman is may part na air-conditioned and mostly open air. Tapos 2 hours yung biyahe at yung malaking barko na pwede magsakay ng mga sasakyan. Nung first time nga namin nagpunta dito sa Puerto Galera ay hindi ko na maalala yung mga nasakyan namin. Siguro 7 years old si Althea tapos 10 years old naman si Ate Gail. Konti na lang yung sasakay dito sa fast track, siguro konti na lang din kaming mga iniintay. At itong nasa left side ko ay ayan nga yung Fast Craft. Kasing laki lang siya ng yate at meron siyang designated seats na nakalagay sa mga tickets. Pagdating nga namin dito, i-check yung mga tickets tapos pinaiwan sa amin yung mga luggage. Dito naman sa side na to, yung malaking boat na yun yung Roro. After nga ma-check yung tickets ay okay na at pwede na rin pumasok sa loob. Yung mga hand carry bags at laptop bags ay pwedeng dalhin doon sa loob. Pwede din kayo magdala at kumain sa loob nitong Fast Craft. Dito pa nga lang habang umaakyat feel na namin ang aming bakasyon. Dito pa nga lang sa Batangas Port ang ganda na ng dagat kaya excited na kami pakarating sa Puerto Galera. Abangan nyo nga sa next video ang itsura ng loob nitong Fast Craft.